necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Welcome po sa ating legal show on a weekend dito po sa Pinoy Legal Minds, dito po sa SMNI. Ako po si MJ Mondehar. Maraming salamat sa ating mga kababayang patuloy na nakatutok sa lahat po ng ating public service program at naka-air na po tayo sa lahat po ng ating partner cable TV stations nationwide at sa lahat po ng ating social media avenue on a Saturday morning. Siyempre, kasama natin ang ating partner sa public service, walang iba kundi si Attorney Kuya Mark Tolentino. Hey, good morning MJ. At sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. And of course, sa lahat po ng mga followers natin sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. And I'm happy na nakabalik po tayo ngayon for the past weeks na busy po tayo, lalo na yung eleksyon. So, super busy tayo. In fact, kahit ngayon, may mga hawak tayong mga kaso in relation sa election. That's why I tried my best na every Saturday, I'll be here in the name of public service. Oy. Yes. Iba ang mga datingan mo ngayon, ha, Kuya Mark, ha? Yes. Mukhang rested ka. Yes, of course. Hindi naman rested, but active tayo sa sports. Active. Yun ang secret para to look young, to feel young, and wala yung mga sakit-sakit. Kailangan active ka in every move, lahat ng move. Kung kaya, maglakad. Hindi kaya magsakay ng elevator, kailangan magbisikleta, maglakad, takbo, gano'n lang. You need to move your body para at least feel healthy ka. Okay, makinig kayo sa mga gumagamit lagi ng elevator, ha? Oh, yes. First, kung gumamit ka ng elevator, consuming yan sa electricity. Correct. But pag nilakad mo, makatulong pa sa health mo. And lalo na yung cardio system mo. Approve. Bukas na po ang linya natin mga komunikasyon sa ating pong call line, sa ating text line, at sa lahat po ng ating mga social media avenues. I-comment po ninyo ang inyong mga tanong at babasahin po natin at bibigyan ng tugon ngayon pong umagang ito. At speaking of election, Kuya Mark, kakatapos lang ng 2025 midterm elections, maraming issue. And before that, we have to congratulate pala. Lahat po ng mga winners sa mga senadors, mga kaibigan natin mga senador, in fact, kahit mga kalaban, congratulations pa rin. And of course, yung mga congressman, mga governor, mayor, konsyal, like to congratulate sa inyong lahat for your victory last election. At syempre, alam naman natin, Kuya Mark, na maraming diskontento sa resulta ng 2025 midterm elections dahil nandun tayo mismo sa ground, no? Nakita natin ang public clamor, no, sa isang senatorial slate, lalo na yung Duterte na heavily endorsed and supported by former President Rodrigo Duterte. At ang resort dito, Kuya Mark, ay mahuhulog po ang mga pag-contest sa electoral protest. Mahalaga po ang ating paksa. At ano po ang ating topic, Kuya Mark? Ang topic natin ngayon, MJ, maganda. Kasi ang topic related to sa election. Ito yung tinatawag na electoral protest. Ano ba itong tinatawag na electoral protest? When a losing candidate, yung natalong kandidato, pwede niyang i-question or i-contest ang resulta ng election. Kasi ang grounds niya, yung electoral process na dungisan ng pandaraya, irregularidad, illegal activities. So, pwede niyang questionin ang resulta ng election. Hindi naman ibig sabihin na hindi siya naka-move on. Ang purpose ng electoral process, to protect the sovereign rights of every citizen. Because the sovereign rights or the will of the people expressed in a ballot, kailangan talagang protektahan at respetuhin. That's why, paano mo makuha yung will of the people kung nanalo ka dahil sa pandaraya,
kung nanalo ka dahil sa mga ginagawang hindi naman sang-ayon sa electoral process. Like for example, may isang hawak na kaso, nakaboto pero nakabonet. Pwede ba yan? Nakabonet ka, nakaboto. Yung mga pagpunta sa presinto, gusto mo boto, tapos hindi na siya nakaboto kasi yung pangalan niya ginamit na pala sa iba. May mga ganon. So yun ang mga grounds for the electoral protest. Kuya Mark, ano po ang legal basis ng isa pong electoral protest? The legal basis of electoral protest, ito yung konsepto ng ating saligang batas. The voice of the people is the voice of God. Sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, the legal concept of electoral protest or the legal justification of electoral process is, number one, is the 1987 Philippine Constitution. Yung ating saligang batas. Number two, yung Omnibus Election Code. And number three, yung tinatawag na Rules of Procedures ng COMELEC. So yung tatlong batas na ito yung basihan kung gusto kang mag-file ng demanda for electoral protest. So, ang ibig sabihin doon, kailangan talaga, kung tingnan mo itong tatlong batas na ito, only one concept. Kailangan ang sovereign will of the people must be respected and protected. Otherwise, there will be disenfranchisement of the will of the people. So hindi mo nakuha yung kagustuhan ng taong bayan kasi nanalo ka lang dahil sa pandaraya. So ang purpose nito is kailangan ang kagustuhan or the sovereign will of the people, kailangan yun ang dapat ang protektahan ng ating batas. Oo, sa sekular na pag-unawa kay Mark, ang tawag dyan ay Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Yun yan. So, the voice of the people is the voice of God. So, ibig sabihin doon, pakinggan ang kahilingan, ang kagustuhan ng taong bayan. Kung sinong nakaupo dyan, dapat nandyan sila dahil pinagkatiwala sa kanila ang posisyon na yan. Hindi sila nakaupo dyan dahil sa pandaraya. Nakaupo sila dyan dahil pinagkatiwalaan sila ng taong bayan. Kaya Mark, sino po ba ang may jurisdiction sa electoral protest? Ito ba yung mga lower court? Yes, CA ba ito? Okay. O Supreme Court? Ang electoral protest, iba yung tinatawag na pre-proclamation controversy. The pre-proclamation controversy, ang may jurisdiction dyan, ang COMELEC. Ibig sabihin ng pre-proclamation controversy, bago ka i-proclaim na ikaw yung nanalo, that's why very important yung proclamation. Kasi bago ka ma-proclaim as mayor, as governor, as congressman, ang may jurisdiction sa pag-question of your candidacy is the COMELEC. Bago ang proclamation. But after the proclamation, ito yung tinatawag na election protest. So, sino ang may jurisdiction ng election protest? Election protest is different from pre-proclamation. Ang pre-proclamation, COMELEC ang may jurisdiction. Post-proclamation, ibig sabihin, after the proclamation, sino ang may jurisdiction? Number one, the Municipal Trial Court. Ang may jurisdiction sa barangay electoral protest. Kung barangay, yung mga barangay captain, mga kagawad, kung gusto mo iprotesta yon, doon ka sa MTC, Municipal Trial Court. Ang Regional Trial Court, ang may jurisdiction pag mga municipal officials, including mga chartered city officials, mga cities na para sa amin, yung bayan ko, the city siya, but hindi naman siya highly urbanized, ang RTC ang may jurisdiction doon. Pag highly urbanized cities naman, ang COMELEC ang may jurisdiction, or pag governor. For example, you will question, yung sa Cebu, di ba? Sa Cebu, so doon yun i-file sa tinatawag na COMELEC. COMELEC head office. Kasi pag governor, mga governor, vice governor, board member, including the highly urbanized cities, mga city mayor, city officials ng highly urbanized cities, COMELEC ka pwede mag-file. Pag congressman naman, saan ka pwede mag-file? Sa House of Representative Electoral Tribunal. Yun yung HRET. HRET. Pag senador naman, kung gusto kang mag-file ng protesta after the proclamation, example, after the proclamation, nag-proclaim, di ba? Nag-proclaim last time na tayo, nag-proclaim, pwede ka mag-file sa Senate Electoral Tribunal. Sa SET. Okay. Pag presidente naman, saka vice-presidente, doon ka sa Presidential Electoral Tribunal. So, sino ba itong tinatawag na House of Representative Electoral Tribunal? May 3 justices ng Supreme Court at 6 congressmen. So, sino itong mga congressmen na 6? They were elected pursuant sa party proportionate. Proportionate sa kanilang party. So, hindi lahat ng kalyado ng administrasyon
kasama doon ang mga minority. So, 6 na congressman. Sa Senate Electoral Tribunal, 3 justice ng Supreme Court at 6 na mga senador also elected in proportion sa kanilang party representation. Ang Presidential Electoral Tribunal is headed by the Chief Justice and 10 Associate Justices ng Supreme Court. Does it need to be, Kuya Mark, na yung mga miyembro ng Senate Electoral Tribunal at ng House of Representatives Electoral Tribunal, yung mga congressman, ay mga abogado din? Not necessarily the lawyers, but they're elected pursuant sa kanilang in proportion to their party representation. So hindi pwede, for example, congressman. 6 yun. Hindi pwede lahat lakas. Kasi lakas ang majority doon. So hindi pwede lahat lakas. So kailangan maglagay doon ng PDP Laban, maglagay doon ng NUP, maglagay doon ng Nacionalista Party in proportion to their party representation. Yun yan. Meron pala yun. Kuya Mark, ano po ba mga grounds na pwedeng pakatandaan ng isa pong magpa-file ng electoral protest? Ang grounds, ito yung mga common na grounds ng electoral protest. Number 1, fraud. Ano mang Tagalog sa fraud, MJ? Pandaraya. Pandaraya. So, ano yung mga common na pandaraya? Yung tinatawag na tinatamper mo ang election documents. Tampering of election documents. Yung vote buying, yung bribery, yung harassment, terrorism, yung pananakot, yung mga nagsuot ka ng mga maskara na hindi na-identify yung iyong personality. Yun ang tinatawag na fraud or pandaraya. Pangalawa, yung irregularities. Ano yung mga irregularities? Non-compliance of the electoral process. Yung tinatawag na irregular counting of votes or illegal tabulation of votes. So, illegal yung baguan, nabago yung proseso ng pag-distribute ng mga data, yung data, may tinatawag na data manipulation, mga ganon. So, that is irregularities in the electoral documents. Pangatlo, yung tinatawag na errors or mali yung pagbilang. So dito papasok yung mga dapat mag-recounting. Mali ang pagbilang, error in counting or in the tabulation. Pang-apat, yung tinatawag na disqualification ng mga kandidato. Ano yung mga disqualification ng mga kandidato? For example, ang kandidato is for congressman. Dapat ilang taon ka residente sa bayan na yan. But you're only staying there you're a resident there for only 1 month. So are you qualified to be a congressman? Ganon. For example, citizenship. Paano ka maging congressman kung if you are not a natural-born Filipino but you are a Chinese citizen? Yun. So hindi pwede. So another disqualification kung gumastos ka ng sobra sa limitasyon ng paggastos ng kandidato. So disqualification to be a candidate. So yun ang mga another grounds for protest. Another grounds for protest yung tinatawag na annulment of the results. Oh, may ganun? Annulment of the result on the ground of massive cheating, massive fraud, or terrorism. So, widespread na yung fraud, pwedeng ipa-annul yung resulta ng eleksyon and yung mananalo dapat ang protestant. Kasi on the ground na may massive cheating, massive fraud, or massive harassment or terrorism sa bayan mo. Ganun yan. Hindi kaya pag ganyan yan, Kuya Mark, yung grabe na yung fraud, di ba dapat ang deklarasyon niyan ay failure of elections? Failure of election, pwede kung wala talagang eleksyon nangyari. Pero kung may eleksyon naman nangyari, may tama naman, may iba naman na hindi naman lahat ang fraud, but massive ang fraud, but hindi lahat, pwedeng failure of election, grounds, pwede yan i-declare or ipa-annul ang resulta ng eleksyon. Kuya Mark, meron po bang prescription sa electoral protest? Or kailan dapat i-file ang isa pong electoral protest? Meron. For example, if you're a municipal official, hindi ka sang-ayon sa resulta kasi may pandarayang nangyari. Which happens? Which happens kahit saan. Okay? So you have 10 days. 10 days from the proclamation ng kalaban mo, proclaim kalaban mo, you have 10 days to file election protest. Sa local? Sa local. So, but also for senators, kasama dun ang governor. Governor, city mayors, municipal mayor, 10 days. So 10 days yun. For example, doon sa Cebu, di mo nag-file yata ng protest, 10 days lang yun. 10 days from the proclamation, kailangan mag-file ng protest. For example, senators or congressman, 15 days. Kailangan 15 days from the proclamation, kailangan ka ng
mag-file ng election protest. Pag presidente and vice president, 30 days. Kailangan within 30 days, mag-file ka na ng election protest. Otherwise, kung nag-file ka beyond that 10-day period, beyond that 15-day period, or 30-day period, pwedeng ma-dismiss ang iyong election protest on the ground na hindi na na-file on time. So may time requirement pala yan, Kuya Mark. So hindi siya pwede na basta-basta lang i-file kasi gusto mo. Na-feel mo lang na hindi pwede. Kailangan, kung nakita mo na may pandaraya, you have 10 days to file election protest. But before election protest, you can question it in a pre-proclamation you can file a pre-proclamation controversy before the COMELEC. Kung hindi pa na-proclaim ang kalaban mo. For example, may nakita mo na disqualified talaga kasi may ginagawang hindi maganda, violation of the election law, bago ang proclamation, you can file disqualification, you can file pre-proclamation controversy. But after the proclamation, there's only one way. Yung tawag doon, election protest. Yan. Dito, Kuya Mark, tayo? Mag-filing 101. Dahil alam ko, meron ka rin hinawakan ng active na electoral protest. Ano ba dapat ang laman ng isang electoral protest, Kuya Mark? Number one laman, kasi nung nag-file ako, nakakapal, sabang kapal yun. Sabi naman yun. Then you have only 10 days to do that, from the proclamation. And paano kung hinire ka, isa kang abogado, hinire ka na maging lawyer ng election protest, then 5 days na lang. So, 5 days na lang kasi nag-isip pa yung governor na mag-file ba ako? Hindi. So, nag-isip siya. Tapos, nag-hire ng abogado, 5 days na lang. So, you have 5 days to do it. Yun yan. Paano kung kulang mga dokumento? So, ano mga kailangan? Okay. Number one, you need, kailangan kompleto ang ano bang laman ng election protest? Number one is the cause of action. Ano ba yung tinatawag na cause of action? Kailangan detailed allegation of the fraud. Detailed allegation of the illegal acts. Detailed allegation sa mga pandaraya, mga vote buying, mga tampering of votes, yung mga errors in the tabulation or in the computation. Kailangan detailed allegation na nakalagay doon sa cause of action. So number one is the cause of action. Second, kailangan specific ang mga areas or the precinct. So ano yung mga precinct na may mga anomalya? Ano yung mga precinct na may mga pandaraya? Kailangan detailed yun. Pag nangyari, pag yun, yung detailed, kung nangyari ang mga pandaraya within the precinct area. But of course, hindi mo pwede i-detail yan kung may vote buying doon sa labas. Di ba? Ang vote buying normally ginagawa sa labas yan, hindi naman sa presinto yan. Pag sa presinto, kailangan detail ang presinto. For example, doon yung mga tampering of votes, doon yung mga mali ang pag-compute, kailangan detail yun. But may mga activities na hindi kailangan i-detail. For example, harassment, terrorism, vote buying doon sa labas, na may electioneering kasi nangumpanya pa kahit tapos ng eleksyon. Election day, mismo nangumpanya pa. Nagbigay pa ng mga leaflets, gano'n. Hindi kailangan i-detail yun kasi hindi naman nangyari yun sa within the sa presinto. And third, yung tinatawag na relief sought, yung mga prayers mo. Ano ba yung mga prayers na gusto mong gawin ng korte? For example, na mga prayers na gawin mo ng korte, recounting of votes. Recounting, gusto mo ipa-recount ang boto mo. Kailangan i-detail yun sa election protest mo. Annulment of the result. Or third, yung ipa-disqualify mo ang kalaban mo. Or ipa-declare mo sa korte na ikaw dapat ang nanalo. So, dapat naka-specific ang mga prayers mo. Kasama doon ang TRO. Kung gusto ka magpa-TRO na hindi mo na siya ma-declare o hindi mo na siya maka-out as of office, kailangan naka-indicate doon sa prayers mo in the election protest. Yun yan. Tsaka may timestamp, Kuya Mark. Mahalaga yun. Timestamp. Necessary ba yun? Na? Yung timestamp, yung mga dokumentong pipresent? Yes, of course. Nakatas lahat yun. Nakatas yung mga affidavit, nakatas yung mga lahat ng mga ebidensya na dapat mo i-present sa korte sa election protest. So, hindi pwede lang na mag-allege ka lang ng allege. Kailangan naka-indicate yung mga ebidensya. Nakatas dapat lahat doon sa election protest. Hindi pwede yung mga newspaper clippings? Newspaper clippings, actually, parang mahina. Mahina yun. Kailangan talaga eyewitness. Mga eyewitness na may affidavit. Naka-notarized affidavit na to prove na yung isang tao na yan
nakita niya na may tampering of votes, nakita niya ang vote buying, nakita niya ang harassment, nakita niya kung paano ang ginagawang illegal or mga pandaraya noong panahon ng eleksyon, kailangan nakatouch doon lahat sa election protest. Thank you, Kuya Mark. Dito tayo sa step-by-step na proseso sa electoral protest. Medyo mahaba-haba ito. Mahaba yan. By the way, yung election protest, I have to repeat this election protest, hindi naman ibig sabihin nag-file ka ng election protest, MJ, hindi mo na tinanggap ang pagkatalo mo. Hindi. Isa yan sa grounds na sinaad ng ating batas. Pag after the proclamation, may option ang natalo. May option na mag-file ng protesta. Kung gusto niya siya mag-file ng protesta. But hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng protesta, masama na siyang leader. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng protesta, hindi na siya naka-move on. Nag-file siya ng protesta kasi may pandaraya. Ang purpose naman dyan, bakit siya nag-file ng protesta, is to protect the sovereign will of the people. Yun ang ibig sabihin doon. Kasi ngayon nakita ako ng ang mga kalaban, yung nanalo, magbubuon ka na, bakit mag-file ka pa ng protesta? Bubuon ka na, makita tayo after 3 years next election. Anong tawag doon sa boxing? Rematch. Rematch na lang tayo next election. Di ba? But actually, hindi naman ito boxing. Ang pinag-usapan sa election protest, hindi ikaw versus ako. Ang pinag-usapan dito, the sovereign will of the people. Ang will of the people na express sa balota, kailangan ma-respect and maprotektahan. Hindi naman pwede manalo ka dahil sa pandaraya. Kailangan nanalo ka dahil ikaw ang pinagkatiwalaan ng taong bayan. Yun yan. Opo, Kuya Mark, doon tayo sa proseso. Kuya Mark, steps, electoral protest. Mahirap yung steps, MJ, kasi na-experience ko talaga ito. That's why sobrang walang tulog tayo for the past days. So, una, ang step na gagawin mo, mag-prepare ka ng election protest. Matik. It is called pleadings. Pleading preparation. Yun ang una. So, pag kinuha ka, isang lawyer ka, kinuha ka ng isang mayor, isang natalong governor, you have 10 days from the proclamation. Problema kung kinuha ka, 2 araw na lang, 5 araw na lang, so mahirap yun. Kasi you have only given 10 days to file election protest. Pag governor, mayor, konsyal, board member, vice governor, vice mayor, 10 days lang from the proclamation. So, pleading preparation. So, gagawa ka ng pleading. It should be properly verified and naka-attach yun lahat ng mga dokumento. Lahat ng mga affidavit, lahat ng mga ebidensya na mayroon ka, lahat ng mga election returns, mga canvas of votes, nandun lahat yun sa naka-attach in your election protest. After that, i-file mo sa court. Pag file mo sa court, MJ, may filing fee. Magkano? May filing fee. Normally, ang filing fee dyan is nasa mga 60 to 100,000. Depende yan sa lugar. 100,000 bilang sasabi ko, kung munisipyo lang, mga 70 to 100,000. Pero pag mga cities, umabot ng 300,000, 1 million, lalo na pag probinsya. Lalo na pag senador. Pag Makati. Lalo na pag tumakbo ka senador. Okay, bayad ka ng filing fee. Plus, 1,000 pesos per precinct. Kaya masasabi natin na sakripisyo talaga ang ginagawa ng mga nagpa-file to protect our right to vote. So, hindi ibig sabihin na nag-file ka, hindi ka na naka-move on. Ang pag-file ng election protest is a sacrifice ng isang kandidato para malaman sino talaga ang nanalo sa election. It is a sacrifice. Imagine, you will pay 70,000, 100,000 filing fee plus 1,000 pesos every precinct. Every precinct. For example, yung presinto na, but it should not be less than 25,000. For example, nireklamo mo 100 ka presinto plus 100,000. Pag nireklamo mo 10 presinto, magbayad ka dapat 10,000, but ang sabi ng batas, plus it should not be less than 25,000. So you need to pay 25,000. So, paano kaya kung presidente, magkano kayo filing fee nun? Millions. Di ba? Senador, millions ang filing fee. Kasi you need to pay 1,000 pesos every precinct plus filing fee pa. So yan. After the filing fee, yung sheriff will serve a summon immediately. Normally, within 24 hours, mag-serve yung summon. Then, bibigyan naman ang kalaban ng 5 days to reply. So, 5 days lang to reply or to file an answer. 5 days. Then, kailangan also verified.
So after ng pleading preparation, nasabi na sa court. So ang court, reviewin lahat yung mga pleadings. Pag sufficient ang pleadings in form and in substance, kompleto lahat ng dokumento, ang korte mag-set ng preliminary investigation, preliminary conference hearing. Ang preliminary conference hearing, ang gagawin naman ng korte is to simplify the issues. So magharapan yung lawyers ng kalaban, lawyers na nagprotesta, or at saka yung mga nanalong protesta kailangan nandun, at saka yung nagprotesta kailangan nandun. Or pwede rin mag-issue ng SPA. Tapos, i-simplify ang issues. Ang issues dyan, ano bang dapat natin ang issue sa election protest? Ang issue natin is itong pandaraya, itong mga vote buying, itong mga hindi na verified yung mga kandidato, yung mga election documents na tampered, yung mga data sa mga system na manipulate ang pagpadala sa mga data, or for example ang software ng computer nasira. Yan. So doon ang issues kailangan i-simplify ko. Ano yung issues na pag-usapan during the trial proper. Pangalawa, marking of exhibits. So mga i-mark mo lahat ng mga exhibits, Annex A, Annex B, Annex C, marking of exhibits. Then pag-usapan niyo sa mga kapwa lawyers ninyo kung ilan yung witness mo at ilan yung witness ko. Anong purpose ng mga witness mo? Anong purpose ng witness ko? Tedious pala, no? Oh, yun yan. Pre-trial, so ibig sabihin ng preliminary conference, ang paghanda sa trial. So ibig sabihin, pag may preliminary conference na, ibig sabihin, hindi na pinag-usapan kung kulang ang dokumento o hindi. Kasi kung ang court nag-issue ng preliminary conference hearing and natuloy ang preliminary conference hearing, ibig sabihin, sufficient in form and substance na ang reklamo. Ang pre-trial, ang election protest at saka yung answer, sufficient in form and substance. That's why may preliminary conference hearing na. After ng preliminary conference hearing, mahaba pa tayo, MJ. Ano sa doon? Sige. Counting of votes na. Yung tinatawag na revision of ballots. Every candidate may tinatawag siyang revisor. May committee, hindi kaya ang court mismo ang magbilang. Hindi. May committee na magbilang sa mga boto. Ang chairman ng committee na yan, appointed by the court, normally ang clerk of court. Then may representative ang protestant, may representative din ang protestee. Itong tinatawag na revisors. Ang mga revisors, may sweldo yan. Ang magbayad sa sweldo, ang nagprotesta. So yun yan. So magastos talaga. This is a sacrifice. After that, bilangin nila one-on-one, isa-isa manually, then mag-issue sila ng report papunta sa court. Report yan sa court. But during the revision, kasi hirap yan, manual yan eh. Isa-isa yan, isa-isa. So during the revision, may presentation of evidence na. So, si protestant, magpresenta ng mga witnesses. So, magpresenta, mag-testify. Pwede i-cross-examine naman, then direct examination ng kalaban. After ng presentation of evidence, then the court will promulgate the decision. So, yun ang kahaba. So, hindi naman siya, normally, ang election protest, dapat within 6 months tapos na to. Okay? But unfortunately, walang nangyayaring ganon kasi daming mga delays. Absent si judge, absent si court, hindi pa natapos ang pagbilang ng boto. So, minsan may delay. But normally, it should be swift, it should be fast, it should be given priority ang election protest. Obligado ang COMELEC na ibigay yung electoral results o election returns doon sa specific na mga presinto na kasali sa protesta. Yan. So, the court will issue an order na lahat ng mga balota, mga dokumento, kailangan ibigay sa court para at least there will be manual counting of votes kung kailangan bilangin manually. Then, pagbilang ng manually, hindi lang ang court ang magbilang. May representative si protestant, may representative din si protestee. Ganun yan. May nagtanong sa amin nung nakaraang araw kaya Mark, nung nandun kami sa field, sabi, ano na ang mangyayari doon sa mga balota? Lalo na yung, syempre, bumoto siya sa Duterte eh. Sabi niya, ano nang mangyayari doon sa balota ko? Yung ba'y protektado ng batas? Baka daw masunog o i-displace o, alam mo yun, sirain para wala nang ebidensya na binoto niya yung Duterte. Protektado ba yun ng batas, Kuya Mark? Protected, nandun yun. Public document ang boto mo. Public document, yung mga boto ng mga botante, nandun lang yan. But hindi naman pwede na nandun lang,
bilangin agad yan. Kailangan talaga may election protest. Hindi pwede mag-alis na tayo na may pandaraya, may ginawa, hindi nabilang yung boto ng mga senador natin. Hindi pwedeng allegation lang. Sabi ko nga, allegation is not equivalent to guilt. Kailangan mag-file ka ng election protest. Kung hindi ka mag-file ng election protest, the court or the COMELEC will not act on your allegations. So hindi sila mag-act. Kasi dalawa ha, may tinatawag na pre-proclamation controversy. Bago ang proclamation, pwede ka magreklamo sa COMELEC. Post-proclamation controversy, pag senador, kailangan magreklamo ka doon sa SET or the Senate Electoral Tribunal. Naku, mahaba-haba palang proseso, kaya tama talaga yung sinabi mo kay Mark. Sakripisyo. Dahil binibigyan ng nagprotesta ng kapangyarihan tayo na walang kakayanan na mag-file ng electoral protest para maprotektahan yung ating right to suffrage. Yes. Na ginagarantiyan ng 1987 Constitution. Right to suffrage is a constitutionally guaranteed right. So hindi, sabi ko nga, may nagsabi na hindi totoo yun na magbubuon ka na dyan, Mayor, Governor, magbubuon ka na dyan. Ba't ka mag-file pa ng election protest? Di ba? But actually, election protest is just a remedy. So depende kung may basihan siya, so mag-file siya ng election protest. Kaya na yan. Part yan of the sacrifice ng mga leaders. Kasi minsan may mga pandaraya, so may mga anomalya sa panahon ng eleksyon, hindi naman pwedeng tumahimik ka lang dyan, may remedy sa batas. Ang remedy is election protest. Thank you kay Mark. Sa ating pagbabalik, ang katanungan po ng ating mga kababayan, mga pagbati at mga komento, dito lamang sa Pinoy Legal Minds. Pasasaan pa ang kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay sila din naman mang-aalipin bukas. Ibigin mo ang iyong bayan ng sunod kay Bathala, sa iyong kapurihan at higit sa lahat sa iyong sarili. Hindi natin mapapalaya ang ating mga sarili maliban kung sumunong tayo na nagkakaisa sa iisang hangarin. Ang tunay na makabayan ay ang tumutupad ng pagpapabuti ng kanyang mga kapwa, gaano man kaaba ang kanyang katungkulan. Naway magsilbing paalala ang kanilang mga salita upang lalo nating mahalin at tapat na paglingkuran ang minamahal nating inang bayan. The Philippine national flag was first unfurled on June 12, 1898, during the Declaration of Independence from Spain in Kawit, Cavite. It was sewn in Hong Kong by Marcela Agoncillo, her daughter Lorenza, and Delphine Herbosa Natividad based on Aguinaldo's design. White triangle stands for liberty, equality, and fraternity. It also represents the Katipunan that led the revolution against Spain. Blue field symbolizes peace, truth, and justice. Red field symbolizes patriotism and valor. The red field is displayed on top when the country is at war, signifying readiness to defend the nation. 3 stars signifies the 3 main island of Philippine archipelago, Luzon, Visayas, and Mindanao. 8 rays of the sun symbolizes freedom, unity, democracy, and sovereignty. It represents the 8 provinces that revolted against Spanish colonial rule: Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, and Laguna. This is the Philippine flag, the symbol of our freedom and independence. Let us honor it to pay tribute to the sacrifices of our people and the hope for a better country. Ngayong buwan ng Hunyo ay Dengue Awareness Month. Ano nga ba ang dengue? Ito ay isang uri ng sakit na dulot ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Karaniwang sintomas ng dengue ay mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng mga kalamnan at kasukasuhan, pananakit sa likod ng mga mata,
pagkapagod o panghihina, pagkakaroon ng rashes o pantal sa balat, at pagdurugo ng ilong o gilagid. Narito ang ilang paalala upang maiwasan ang dengue. Una, tanggalin ang mga tambakan ng tubig sa paligid ng bahay tulad ng mga lumang gulong, paso, bote, at iba pang bagay na maaaring pamahayan ng lamok. Regular na hugasan at linisin ang mga lalagyan ng tubig tulad ng balde at timba. Pangalawa, protektahan ang sarili gamit ang insect repellent, lalo na kapag nasa labas ng bahay. Magsuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon para hindi makagat ng lamok. Pangatlo, magpatingin agad sa doktor kung makaranas ng sintomas ng dengue. At ikaapat, suportahan ang fogging o spraying sa inyong lugar, lalo na kung may outbreak, upang patayin ang mga lamok na maaring may dalang dengue virus. Maging alerto, maging ligtas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Babalik tayo sa Pinoy Legal Minds. Kuya Mark, na-explain po ninyo kanina ang step-by-step na process sa electoral protest. Narinig natin yung gastos. Nako, di biro. Yung katagal ng proseso ng electoral protest. Inyo rin pong naipaliwanag. Dito tayo sa tanong, Kuya Mark, kung ano ba may mga special consideration sa isa pong electoral protest? Okay. Ang special consideration ng electoral protest, itong tinatawag na data forensic examination. So, digital. Kasi dati ang boto natin is manual. So, mano-mano ang boto natin. So, ang issue doon, wrong spelling, hindi kompleto ang pagboto. For example, ang nilagay mo, dapat, for example, ako tumakbo, Congressman Mark Tolentino. Ang nilagay, Mark T. I-count ba yan? Mark T? O for example, Mark Tolin. Mark Tolin. Is it considered? So, yun ang mga issue dati. Kasi, mano-mano ang pagsulat. Manual counting, manual voting talaga. But ngayon kasi, ang issue, complete shade ba? 25% lang na shade? Or kailangan talaga buo yung bilog i-shade bago mabilang ang boto? So, yun ang issue ngayon. So, yun tinatawag na data forensic examination. Kasi ang issue ng data forensic examination, kung may tinatawag ba na manipulation of the data, na ang data na manipulate ba, yung tinatawag na yung irregularities of the transmission of the data. Kasi ang data kasi, MJ, for example, nagboto ka, ilagay mo doon sa computer, yung may transmission niya sa internet papunta doon sa head office. Ganun yan. But, for example, may irregularities in the transmission. May manipulation of the data. O yung software, naghang, hindi gumalaw ang software. Hindi gumalaw, may nasira pala ang software of the computer. So, yun ang tinatawag na data forensic examination. So, dito yung special consideration na wala nung panahon, mga ilang taon ago, kasi manual iba ang pinag-usapan kasi ng mano-mano na boto, iba din pinag-usapan pag automated election. Kasi sabi ko nga, computer na lahat yun eh. Mag-vote ka, paano yung transparency doon? Kasi there will be a transmission of data, yung manipulation of the data. So, that's why, ang pinag-usapan ngayon is the data forensic examination. Nakasama doon sa yung tinatawag na election protest. Lalo na pag pinag-usapan natin dito, pag recounting of votes, yung examination natin ang tabulation of votes. So, pag examination of tabulation of votes, kailangan talaga na may data forensic examination kasi malaman natin kung totoo ba ilan bang yung boto, nabilang bang boto, yung shade, yung buong shade ba kailangan bago mabilang? Paano kung ang shade is tuldok lang, na 10% lang, bilangin ba yun? So, yun ang mga issues. Iba yung issues before, iba din yung issues ngayon. Dagdag gastos na naman yun. Dagdag sakripisyo na naman yun sa nag-file. Of course, kasi you need to hire an expert. Oh. You need to hire an expert in forensic science. You need to hire an expert sa computer na expert witness talaga na independent witness na to prove na may manipulation of the data, may irregularity in the transmission of the data, or to prove that yung application or the software of the computer was actually not working at the time. So, yun ang kailangan i-prove dun sa korte.
Nanonood pala ang mga kabayan natin sa Japan at sa hello, Hong Kong. Hong Kong, kasi dali ako doon, mga 2 weeks ago sa Hong Kong. Hello. At balita ko, marami dong naka-recognize sa'yo doon. Yes, daming mga KOJC, brothers and sisters natin doon. Oo, sa Hong Kong. Si Jam de la Serna sa ating text line, may padalang mensahe at tanong, Kuya Mark, paki-explain daw, if may bearing ba ang electoral protest ni Gov. Garcia at ano ang effect nito kay Governor Pam Baricuatro? I cannot say kung may bearing ba kasi hindi natin nabasa. Ang masasabi ko lang na si Governor Gwen Garcia may karapatan na mag-file ng protest. Right, yun eh. Okay? But kailangan within the time frame. Hindi ko lang alam kung kailangan dineclare pinoproclaim si Pam Baricuatro, then kailangan, from the proclamation, may 10 days si Gwen Garcia na mag-file ng protest. So, yun yan. So, right naman ni Gwen Garcia yan, but of course, dun i-file yan kasi governor yan, dun i-file yan sa head office ng COMELEC. Yun yan. Thank you, Kuya Mark. Si Tony Velasquez may tanong, sino pa talaga ang may jurisdiction kung barangay level ang election protest? Kuya Mark? Municipal Trial Court. MTC. MTC ang may jurisdiction pag barangay election protest. Kasi pag MTC naman, mga mayors, mga city mayors na hindi naman urbanized, mga na city, doon sa RTC yun. But highly urbanized cities, doon naman sa COMELEC. Then by the way, MJ, may tinatawag tayo dito sa apila. For example, natalo ka. Yung apila. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag may desisyon na ang Municipal Trial Court or Regional Trial Court or yung COMELEC, final na yun. Walang ganun. Only the Supreme Court is the final arbiter of the land. So ibig sabihin doon, kahit may desisyon ng Regional Trial Court, pwede mo pang iapila sa COMELEC. Then the COMELEC, pwede mo pang iapila sa Supreme Court. Same also sa mga desisyon sa governor, mga city mayors na i-file mo yung election protest sa COMELEC. Ang COMELEC ang mag-get all the evidence. But for example, matalo ka sa COMELEC, pwede ka pa mag-apila sa Supreme Court through petition for certiorari because the COMELEC is the final arbiter of the land pag may grave abuse of discretion. Like for example, sa SET or sa ETSRET, House of Representative Electoral Tribunal, talo ka doon. Pwede ka pa mag-apila sa Supreme Court kung may grave abuse of discretion na nangyari doon sa ETSRET or sa SET. Ito kayo, Mark, tanong. Ito'y tanong ng ating mga kababayan mula sa The Hague. Totoo ba na batay sa batas, pag hindi raw nakapanumpa si former President Duterte bilang Davao Mayor, yung sumunod sa kanya na nanalo sa barangay, sa local elections, sa mayoral race, ang uupo? Hindi. Bakit? Na-proclaim siya Iba kasi yung na-proclaim at saka hindi nakapanumpa. Sino ba na-proclaim na mayor sa Davao? When siya na-proclaim as winner, sino ba na-proclaim? Yung pangalawa ba? Or yung nauna? Ang na-proclaim, si Mayor Digong Duterte. Siya na-proclaim sa COMELEC sa Davao. So, ibig sabihin, siya lang pwedeng makaupo. Kung hindi siya makaupo, hindi siya maka-take oath, pwede ang Vice Mayor will assume as an acting Mayor. Sino ang magba-vice? Ang first City Councilor, yun ang magba-vice. Acting Vice Mayor naman yun. But acting lang yan. So, depende na yan kung mga ilang buwan, kung i-declare ng DILG as vacant. Assuming ma-declare as vacant, the Vice Mayor will assume as the Mayor already. So, hindi totoo yung mga agam-agam na kasi marami yung nakikita ng mga post na kinukongratulate na yung kalaban ni PRD. Congratulations, kayo ang kailangan lang ni PRD, example, kailangan siya mag-oath. Mag-oath lang siya. Hindi naman kailangan na mag-oath siya sa consul. Diba consul ang kailangan? Kahit abogado doon. Lawyer doon sa Hague. Pwede na yun. Or sa isang sitting government official. Yes. Sa anak niya. Oh, pwede. Kay VP. But the VP, walang jurisdiction kasi hindi naman siya ang Vice President doon sa Hague. But pwede, kasi nakalagay doon sa batas, any administrative official authorized to administer oath. So, sino ba yung official to administer oath in the place where you are located? For example, the Notary Public in The Hague, Netherlands. Diba? Pwede. Pwede na yun. Diba? Notary Public of The Hague, Netherlands. Pwede siya mag-oath doon kasi na-proclaim na siya as mayor. Na-proclaim na siya as mayor. Pwede rin na consul, but not necessarily consul. Kasi pag consul kasi, kailangan pupunta si Mayor Duterte o si President Duterte pupunta sa embassy. Assuming hindi payagan
Kasi ang consul, may authority to administer oath only sa embassy. Di ba? For example, doon lang sa kulungan, I think, this is my humble personal opinion, the notary public of Hague, Netherlands is enough para magka-oath na si former President Digong Duterte. Hindi, may Zoom naman eh. Ano? Nag-attend nga tayo ng hearing. Ino-honor nga ng court eh, di ba? I don't know kasi may tinatawag tayong Zoom notary public, online notarization. I think the lawyer of President Duterte, kailangan niyang tingnan ang online notarization. Online, Kasi may tinatawag din online notarization of the documents. So, ang online notarization document, I think applicable lang yan if within the Philippines. But outside Philippines, kailangan ka mag-oath doon sa embassy or pwede ka mag-oath sa notary public. Notary public sa The Hague, Netherlands. After you mag-oath ka doon sa Hague, Netherlands, yung authority ng notary public doon, ipa-apostle lang yan doon sa Philippine Embassy. Enough na yun. Oo. That's only simple technical. This is just my opinion, I hope na pakinggan din nila. Ang suggestion ko, mag-oath si former President Duterte sa isang notary public doon sa Netherlands. Then yung authority ng notary public, yun ay ipa-apostle sa Philippine Embassy. Enough na. Mayor Duterte. Approve. Si Pata Tutini sa YouTube may tanong, Attorney, assuming na the Duterte Youth Party list is eventually proclaimed but the Speaker does not permit its representatives to sit in the HOR, can it invoke equity membership provided by the Constitution? It is not the Speaker. Ang Speaker walang authority to say yes or no kung pwede ba ang Duterte Youth maka-assume. It is the COMELEC. Kasi before the proclamation, sabi ko nga, before the proclamation na nanalo sila, ang may authority ang COMELEC. So, ang tanong dyan, mayor ba silang nalabag ng batas ng election law? Kailangan nilang sagutin yan before the COMELEC. Kasi sabi ko nga, this is a pre-proclamation controversy. Hindi mo sila proclaim eh. Unlike yung bayanihan, yung bagong henerasyon, na-proclaim sila. So, na-proclaim sila. So, ibig sabihin, wala ng jurisdiction ng COMELEC sa kanila kung hindi ang mayor jurisdiction is the House of Representative Electoral Tribunal kasi na-proclaim na sila. But the Duterte Youth hindi pa na-proclaim. Kasi hindi pa na-proclaim, any controversy should be addressed doon sa COMELEC. So, ang suggestion ko sa kanila, huwag na nilang awayin ang COMELEC. Kung hindi, present what is the law, what is the evidence, kasi only the COMELEC has jurisdiction kung habang hindi pa sila na-proclaim. Ay, nanonood pala ang mga taga Las Piñas City via cable TV, Kuya Mark. Hello, mga taga Las Piñas, mga friends natin dyan. By the way, yung sinasabi ko, this is just my personal opinion. You may agree it or not, but so for me, this is my personal opinion. Si Jen Ramos, mahal din pala mag-file ng electoral protest, ano? Dapat talaga sigurado ka sa laban, Kuya Mark. Sabi ko nga, hindi naman matawag na mahal, but it's more on of a sacrifice. Kasi, yes, mahal, kasi wala kang pera, tapos ang filing fee, 70,000, 100,000, plus 1,000 pesos per sync. Mahal din yan. Lalo na pag governor ka, millions yan, or lalo senador, millions yan. But it's more of a sacrifice ng isang kandidato to protect the sovereign will of the people. Kuya Mark, ano itong konsepto ng continuing mandamus? No? Mandamus na nag-uubliga sa mga ahensya ng gobyerno o sa mga opisyal na gampanan ang kanilang legal na tungkulin. Sa konteksto po ng automated election law, maaaring gamitin pala ito, Kuya Mark, para i-push yung manual counting para masagot na yung katanungan ng mga kababayan sa pagdududa sa nagdaang eleksyon, lalo na yung resulta sa senatorial race. Continuing mandamus, Kuya Mark. Ang continuing mandamus, ang ibig sabihin ng continuing mandamus is to compel yung isang government officials to do something na kasi labag sa batas yung kanilang ginagawa. Yun yan. But hindi siya matatawag. For me, this is my view again, na as a rule, automation talaga. Kasi may batas tayo about automation. So, yung manual counting is only applicable pag hindi na talaga magawa, kung hindi na mangyari ang tinatawag na malaman ang sovereign will of the people. So, for example, mag-protest ka, request ka for manual counting, yun, pwedeng manual counting. But ang election talaga, automation, kasi may batas tayo na automation ng election. Di ba? Bakit tayo bumili ng mga makina
Bakit tayo bumili ng mga computer dyan na para sa election? So as a rule, automation talaga ang election. Ang manual counting is only applicable pag, for example, hindi talaga yung sistema ng computer o sistema ng makina ng COMELEC hindi mabilang ang totoong gusto ng taong bayan. So, it is just a plan B for me. Ang manual counting is plan B. But the general rule is there should counting natin ng boto or yung election talaga natin is automation. Thank you, Mark. Si Marivic Santos, sayang lang sa oras at pera minsan yung electoral protest. Tanggapin na lang sana ang resulta at tumulong na lang sa community. Tama naman na hindi siya tamang oras, but of course, you can continue to serve the people, but of course, paano kung may massive yung pandaraya? Pandaraya na naka-epekto talaga sa resulta ng eleksyon. So you have the right. You have the right to file a election protest. Sabi ko nga, election protest is just an option sa mga kandidato na pwede mag-file. But as what I said, ang pwede mag-file ng election protest, mga kandidato lang. If you are not a candidate, hindi ka pwede mag-file ng election protest. So pag kandidato ka, you have the option to file election protest. But option mo lang yan, hindi naman kailangan na mag-file ka. Kung sa tingin mo na you need to sacrifice para malaman natin ang sovereign will ng taong bayan, you can file election protest. Si Jerome may mensahe, may deadline pala ang filing of protest. Buti na lang nabasa ko to kay Mark. Hindi daw niya alam yan dati. 10 days lang pa governor, mayor, mga konsyal, vice-mayor, vice-governor, board member, 10 days lang yun. Pag congressman, senador, 15 days. Pag presidente, 30 days. Si Liza, mas maganda siguro kung may libreng legal aid para sa mga gustong mag-protest. Pero kapos sa gastos. Valid kayo, Mark? Yes, of course. I think ang pag-file ng protest, magastos talaga kasi you need to hire a lawyer. Not just a lawyer, kailangan abogado na alam ang election law. And konti lang ang abogado nag-practice ng election law. So, kailangan alam nilang election law and dapat kumpleto tayo ng mga dokumento. So, yun yan ang dapat gawin. Si Mark may katanungan, kaya importante kumuha ng kopya ng election results at resibo. Mahalaga yan kung magpa-file ka ng protest. Kaya Mark, anong masasabi mo? Tama, mahalaga yan. That's one of the requirement na kailangan may resibo, mga election returns, na i-question mo ang mga resulta ng election. Thank you, Mark. Si Cynthia may tanong, may mga natalo kasi na mas gusto na lang mag-move on kaysa magprotesta. Respetuhin din natin yun. Baka ayaw lang talaga ng gulo. Sabi ko nga, ang election protest is just an option. Hindi naman pag natalo ka sa election, kailangan ka mag-file ng protest. Hindi ka pwede mag-file ng protest, but kung nakita mo ang mga padaraya, nakita mo na niloko ang taong bayan, nakita mo na hindi talaga ang totoong will ng taong bayan ang lumabas sa resulta ng election, kung hindi, nanalo yung isang tao dahil sa pandaraya, dahil sa panloloko, dahil sa irregularidad, dahil sa mga pagsisinungaling, yan, you can file election protest. And that is an option only. Hindi naman ibig sabihin na mandatory, dapat mag-file ka ng election protest kung matalo ka. Option mo lang yan. Si Leo, may mensahe, basta may dayaan, may karapatang lumaban. Hindi pwedeng palampasin kung may ebidensya talaga. Yes, tama. So, dapat kung may ebidensya, may pandaraya, you have the right to do that. Kasi sabi ko nga, ang purpose ng election protest, hindi ibig sabihin na guluhin ang governance ng isang bayan, isang barangay, o isang probinsya. Hindi purpose ng election protest yan. Ang purpose ng election protest is to protect the sovereign will of the people. Ang sovereign will of the people is expressed in a ballot. So, ibig sabihin, yung balota na yan, doon naka-express ang sovereign will of the people. And ang batas, dapat protektahan, dapat respetuhin ang sovereign will of the people. Kung may pandaraya, nanalo yung isang tao dahil sa pandaraya, so saan doon ang sovereign will? So, malaman yan through election protest. Si Ricky De La Cruz, sana mas mabilis ang proseso. Ang tagal bago lumabas ang desisyon. Minsan, tapos na yung termino. As a rule, ang election protest should be given priority. For example, may hearing sa court. May hearing about annulment of marriage. May hearing about estapa, about drugs cases. Sino ba ang bigyan ng priority? Dapat unahin ang election protest. Kasi ang election protest, it will affect the governance. So, kailangan talaga bigyan ng priority. As a rule nga,
Ang election protest, 6 months lang yan. But of course, may mga konting delay. Like for example, yung kay protest ni President Marcos and Leni Robredo, umabot yata ng 6 years ang protest na yan. So may iba din na 3 years lang, may iba 4 years lang, may iba 1 year. So depende yan sa abogado, depende yan sa ebidensya, and depende yan sa progress ng kaso kasi minsan may mga delays, lalo na pag hindi pa natapos yung manual counting of votes. Si Annalyn, may tanong, hindi kasi biro ang pandaraya, lalo na kung pinaghirapan mo ang kampanya. Dapat talaga may protest kung may basihan, Kuya Mark. So, sabi ko nga, option ng mga kandidato. So, huwag natin sabihin na dapat mag-move on ka. Yes, tama naman, if you're a statesman, if you love your country, mas maganda mag-move on ka. Kung tama naman talaga ang resulta ng eleksyon. Paano kung hindi tama? Paano kung may pandaraya? Paano kung may mga pagsisinungaling? Paano kung kahit mga patay na tao, nakaboto? Paano kung dami mga flying voters, tunganga ka lang doon? Paano naman yung taong bayan? Paano natin makuha yung tinatawag na democracy and republic governance? Kung mismo sa bayan mo, mismo sa probinsya mo, may pandaraya. Nakatunganga ka lang dyan, of course, dapat kang lumaban. But ang paglaban mo sa election protest, hindi ibig sabihin personal interest mo yan. Lumaban yung isang tao for election protest kasi willing siya magsakripisyo para sa taong bayan. May tanong si Earl, nagpadala sa ating chat box kay Mark. Sabi niya, ba't naman ganon? Ang barangay na SK elections, manual ang pagboto. Hindi ba siya sakop ng batas kay Mark? Sabi ko nga, batas ang masusunod. Kung gusto natin balik tayo sa manual, dapat may batas na manual na. So, hindi, for me may automation election law na kasi. So, kung gusto natin na hindi natin mag-automation, kailangan may batas na mag-manual counting na for 2028 election or for this election in barangay or SK election is coming December, mag-manual tayo. So, in 2028, manual election. So, kailangan baguhin ang batas. So, dapat, batas lang ang dapat na, kasi the implementer of the law is the COMELEC. But there should be a law. Ang law nakalagay doon, automation election, automated election. Ang manual counting, hindi naman pinagbawal yan, but that is only plan B. Pag, for example, hindi gumagana ang machine, may problema dyan, so, pwede ang manual election. But, as a rule, automation talaga. Kasi yun talaga ang nakalagay sa batas. Kung gusto natin, ang rule natin is manual election, then yung automation is just plan B, dapat baguhin natin ang batas. Hey, Mark, last natin na mensahe mula kay Edwin Maliari. Pwede ba mag-file ng protest kahit barangay kagawad lang yung natalo? Yes, pwede. Option yan. But i-file niya yan 10 days after the proclamation. 10 days niya, i-file niya yan sa Municipal Trial Court. Last na lang, Kuya Mark, bakit ba mahalaga ang electoral protest bilang tayo po ay isang demokratikong bansa? To ensure the integrity of our democratic process. Yun yan. I-ensure natin ang integridad ng ating democratic electoral process. So, yun ang purpose ng tinatawag na election protest. Hindi nag-file ng election protest dahil sa personal interest. Hindi nag-file ng election protest kasi hindi naka-move on na natalo. Hindi. Mag-file ka ng election protest hindi dahil gusto mo. Mag-file ka ng election protest dahil sa ebidensya na meron ka. Yun yan. Ibig sabihin, hindi dahil gusto ka mag-file ng election protest kasi gusto mo na ikaw talagang manalo. Hindi. Kailangan mag-file ka ng election protest dahil may ebidensya ka na niloko ka, may ebidensya ka na dinaya ka, may ebidensya ka na may irregularidad sa pagbilang ng boto, may manipulation sa data ng election result, may tinatawag na irregularidad sa pag-transfer ng mga data, or yung system ng computer hindi gumagana, yan, pwede ka mag-file ng election protest. Hindi dahil gusto ko mag-file ng election protest kasi ayaw mo. Kasi, assuming na di ka dapat mag-file ng election protest kasi gusto mo lang. May option pa, MJ, aside election protest, which we'll discuss later on, yung tinatawag na recall election. May tinatawag, kung assuming na hindi mo nakuha yung election protest kasi matagal, may option pa. Ito ang tinatawag na recall election. But ang recall election is based kung wala ka ang taong bayan na wala ng trust at tiwala sa isang mayor, isang konsehal, pwede mag-file ng recall election, which we'll discuss later on.
But ang election protest, ang ibig sabihin ng election protest is to protect and preserve the sovereign will of the people expressed in a ballot. Yung boto mo, sagrado yan. Hindi pwede na yung boto mo biglang nawala, biglang nabenta, biglang nawala sa computer. So, in that case, kailangan talaga lumaban ka. So, may manual counting. So, option yan sa mga kandidato. Thank you, Kuya Mark. Ating pong moral lesson sa araw na ito. Ang moral lesson natin, basic, MJ, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, ang nakapwesto ka dyan, hindi dahil magaling ka. Nakapwesto ka dyan sa Senado, nakapwesto ka dyan sa Kongreso, hindi dahil magaling ka sa batas, magaling kang magsalita. Hindi. Nandyan ka sa Senado, nandyan ka sa Malacanang, nandyan ka sa Kapitolyo dahil pinagkatiwala sa taong bayan ang posisyon mo. Ibig sabihin, ayusin mo yung trabaho mo. So, paano pinagkatiwala sa taong bayan? Kasi binoto ka ng taong bayan. Hindi ka dapat nanalo dahil nandaya ka. Nanalo ka dahil mahal ka ng taong bayan, dahil pinagkatiwala sa iyo ang posisyon ng taong bayan. That's why nandyan ka sa posisyon ng ating gobyerno. Thank you, Kuya Mark. Bukod po sa ating palatuntunan, saan po nila kayo masusundan? And for more legal advice, you can follow me sa aking Facebook page sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog, or sa TikTok, hanapin niyo lang po, Kuya Mark Tolentino. You can also call me sa mobile, sa WhatsApp, sa Viber, sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat, Kuya Mark. Maraming salamat din sa SMNI News Management sa pagkakataong binigay po sa atin na makapagsilbi sa ating mga kababayan para po sa kaalaman natin sa batas. Dito lamang sa ating weekly na palatuntunan. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds. Sa problema mong legal, sagot sa katanungan, Pinoy Legal Minds. Sinong kaagapay, harapin ang katarungan, batas sa justisya sa Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. This is SMNI News Channel. Truth that matters.